Hello mga kapatid, kapamilya, at ito naman tayo magbibigay sa inyo ng konting video, at ito ang ating pang-araw-araw na mga niluluto. So, nagluto tayo dyan ng halabos lang siya na hipon, at yan ay request ni Ting. Lagyan lang natin ng konting asin at saka yun lang, mantika, pinaano lang sa kawali na mainit, nilagay lang, ibinuhos lang natin yung hipon. At saka nilagyan ko din ng paminta. Ayun, hintayin lang natin siya na maluto. Ayun. Kumusta naman kayo mga kapatid, kapamilya? At ito tayo ngayon, ano ba ngayon? Sunday. So, tapos na ba kayo simba sa kanya-kanyang mga paniniwala natin sa buhay? At yun nga, more blessings to come sa atin lahat. At tuloy lang natin ang ating buhay sa pang-araw-araw. Maraming pagsubok, pero kinakaya naman natin na malampasan. At hiling lang din natin na maging maayos lahat. Pati na ang panahon ngayon na medyo hindi maganda ang panahon dahil may bagyo. Pero sana maging okay din at safe tayo lahat. Lalong-lalo na sa dalampasigan ng mga bahay. Manalangin lang tayo. At yun niluluto na natin at tapos na tayo maghalabos. At ito, sinigang naman na hipon. Ang gusto ko kasi may sabaw. Ayun, binuhos ko lang lahat dyan, yung kamatis, sibuyas, at saka yung tawag nito, yung red bell pepper. Kalimutan ko sa Tagalog. Yun. Hindi ako naglagay dyan ng luya kasi hindi ko siya feel nalagyan. Pinakuluan ko lang, tapos nilagay ko din yung cabbage kasi yun ang available na gulay. So, pwede naman natin yan lagyan ng pechay, kangkong, kung anong choice nyo, pwede. Basta importante kung saan kayo masaya, yun ang inyong gamitin. Ayun na nga, ba't natin nilalagay yung cabbage? Kasi madami siya, so konti lang niluto ko, kaya konti lang nilagay ko na gulay. At para ma-preserve ko siya na hindi masira,
best way talaga nilalagay sa plastic labo, kung may plastic labo ko kay food sealer na na plastic, to prevent din yan yung freshness niya preserve. So mas prefer ko siya nilalagay kasi yung nakaano lang siya sa refrigerator, nakabuyang-yang lang. Mas maganda siya nilalagay sa plastic labo or food seller kasi nakakaano siya. Ang tawag to, food seller bang tawag doon? Basta ganon. At yun na nga, at ito, food tasting na tayo, kakain na tayo, at ang prefer kong na ulamin ang sinigang na hipon. At nagkikrave tayo na may sabaw kasi pa nga ilang araw na rin tayong hindi nakakapagsabaw. At yun, at ayan, nagkamay lang tayo para ma-feel talaga ang ating pagkain. Yun lang guys, at tuloy-tuloy lang, panoorin nyo ang matapos ang aking video, at nagpapasalamat din pa rin ako sa mga nanonood, at tuloy-tuloy nyo kaming suportahan. Salamat, and thank you for watching. God bless at all. Hi everyone, and bye-bye. Ayun, at ini-enjoy natin ang ating food, at yun, at konting kwentuhan tayo. So, ano ang ating topic for today? At yun, after work, nagluluto tayo, tapos dalawang work from home na araw, tapos 3 araw nasa on-site. Minsan mahirap magbiyahe, lalo na pag maulan, at kinakaya lang natin. Minsan mababasa ka pa, buti na lang may
tawag din, may dryer para sa kamay, ginagamit ko minsan pag naulan ka, nabasa ka, para hindi malamig kasi aircon. Tinututok ko minsan sarili ko sa dryer para matuyo yung likod ng basa ng damit ko. Tapos pati yung sapatos din. Minsan din na dryer ko na rin, kaysa naman nagsuot ka ng sapatos, at buti na lang maraming tissue, kaya lagyan na lang ng tissue muna habang basa pa. Tanggalin na lang after pauwi na sa work. At yun, medyo mahirap minsan ang work, lalo na pag call center agent ka at insurance ang hawak. Minsan may mga irate, disappointed customer, pero hinahandle lang din natin siya. Dati medyo pa ako, na dadala sa emotion, pero this time, lugi tayo niyan kung ilalaban lang natin yung gusto din natin. So, pakinggan na lang natin sila, total trabaho lang naman to. Ayun, yun lang din, isa din tip para maging good customer service ka. At kailangan natin aralin din yung product para at least pag nag-aano tayo sa kanila, bibigay ng information, is confident tayo. Tama ang binibigay natin sa kanila. Kung hindi natin alam, hold natin, mag-research tayo para at least pag binalikan natin sila, masasagot natin sila straightforward. Hindi yung magdududa pa sila sa sagot. Minsan nangyayari, pero syempre, kailangan natin panindigan ang ating sinasabi para to make it confident, at the same time, kapanipaniwala tayo. Kasi, bit-bit natin yung pangalan ng kumpanya natin na kailangan mabigyan natin ng credibility. So, dapat good customer service din. At kung meron tayong dapat pinangako sa kanila at kailangan nating bantayan yung mga concern nila, kasi minsan hindi talaga isang beses lang na masosolve. Kailangan i-monitor mo minsan. So, yan ang pagiging good customer service din natin. Kailangan natin silang, like example, pag mayroon